Magandang araw po sa inyong mga magiliw na taga-subaybay dito sa Kuya Agustin Stories YouTube channel. Panibagong araw, panibagong kwento na naman po ng pag-ibig ang inyong matutunghayan at kukumpleto ng inyong araw. Sa kwentong ito, may isang ambisyosang kabit ang kumpiyansang kaya niyang bilhin ng katahimikan ng legal wife. Nakita niya ito bilang simpleng babae, mahinhin, laging tahimik at mukhang salat sa buhay. Akala niya uto-uto, kaya isang araw, buong yabang niyang inalok ng 1 million pesos cash kapalit ng paglayo sa asawa nito. Ngunit imbis na magulat o matuwa, tinitigan lamang siya nito na may malalim na ibig sabihin. Akala ng kabit panalo na siya. Pero ilang linggo lang lumipas, biglang naglabasan ng katotohanan. Ang legal wife pala ay lihim na tagapagmana ng isang malaking kumpanya. Lahat ng ari-arian ng asawa ay nakapangalan sa kanya. At higit sa lahat, matagal niya nang alam ang relasyon ng dalawa. Ang 1 million pesos, barya lamang yun sa kanya. Ginamit ang legal wife ang perang ibinigay ng kabit bilang ebidensya sa kasong emotional damages at panlilin lang. Isinama pa niyang recordings ng pag-uusap nila. Saan kaya hahantong ang kasong to ni legal wife laban sa mayabang at ambisyosang kabit? Tara na't ating pakinggan ang nakakapanabik na ganti ni legal wife. 500 na lang. Napataas ang kilay ni Leon habang hawak ang wallet ni Blight. Halatang dismayadong mukha nito. Ano ba yan? Nakakahiya! Asawa kita! Pero ganito lang ang laman ng wallet mo. Ano na lang iisipin ng mga katrabaho ko? Alam mo, nakakahiya ka talagang babae ka. Tahimik lamang si Blight sa gilid ng kama. Nakayuko siya habang hawak ng laylay ng kanyang simpleng damit. May binayaran lang ako. Mahina niyang sabi. Dahil sa sagot ni Blight, natawa si Leon. Isang tawang walang halong saya at puro pangungutya. Binayaran? Ano bang binayaran mo ha? Wala ka namang trabaho O baka naman, hindi ka lamang talaga marunong humawak ng pera? Unti-unting tumingala si Blight pero hindi niya sinalubong ang tingin ng kanyang asawa. Ano pa bang gusto mo, Leon? Ginagawa ko naman lahat dito sa bahay para wala kang mapuna sa akin. Exactly. Mabilis na putol ni Leon. Sa bahay ka lamang magaling. Para ka nang katulong Parang may kumurot sa puso ni Blight sa mga salitang yun. Pero hindi niya yun pinakita kay Leon. 5 taon na. 5 taon niya nang naririnig ang mga gantong salita mula sa lalaking pinili niyang mahalin at makasama habang buhay. Akala niya masasanay siya pag nagtagal, pero hindi pa rin pala. Masakit pa rin kapag naririnig niyang mga yun. Alam mo ba? Muling nagsalita si Leon habang naglalakad papunta sa aparador. Minsan naisip ko, bakit nga ba kita pinakasalan? Tumigil to sandali, saka siya nilingon. You're so cheap and simple, Blight. Natahimik ang buong kwarto matapos ang mga salitang yun. Hindi siya sumagot at hindi siya lumaban. Isang buntong hininga lamang pinakawalan ni Blight. At yun ang lalo pang ikinairita ni Leon. Wala ka talagang ambisyon sa buhay. Ano bang silbi mo sa mundo? Dagdag pa niya bago kinuha ang kanyang coat. Buti pa yung ibang babae. May class, may dating. Ikaw, nakakahiya kang ipakilala sa mga tao. Tumalikod to at luyang lumabas ng kwarto. Saka malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Blight sa katahimikan. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap sa salamin. Matagal niyang tinitigan ang kanyang refleksyon. Ang simple niyang damit na suot, ang walang ayos niyang buhok at ang kanyang mga kamay. Mga kamay na magaspang. Mga kamay na sanay na sa gawaing bahay. Dahan-dahan niya itong tinaas na tila ba ngayon lamang niya muling napansin. Ngunit sa likod ng mga kamay na yun
ay ang parehong kamay na pumipirma sa multi-million na kontrata. Ang parehong kamay na nagpapatakbo ng isang higanting kumpanya na hindi alam ng karamihan, lalong-lalo na ng kanyang asawang si Leon. Mahinang napangiti si Blythe. Kung alam lamang ni Leon na hindi lamang 500 ang laman ng wallet ko. Ani Blythe at ngumiti ng bahagya. May higit 12 milyong piso ang kanyang personal na account at hindi pa kasama doon ang kanyang maaari-arian sa Canada at Paris. At higit sa lahat, siya ang tunay nagmamay-ari ng Hanabi Javier Company, ang kumpanyang pinagtatrabahuan ni Leon. Ang kumpanyang ipinagmamalaki nito sa mga kaibigan at katrabaho niya nang hindi alam kung sino talaga ang nasa likod niyon. Napapikit si Blythe sandali. Akala ko sapat ang pagmamahal ko para sa kanya. Pero hindi pa rin pala. Grabe ng pagtitiis ang ginawa ko. Pero hindi niya ako nagawang mahalin ng buo. Akala niya kung ibibigay niyang lahat, ang pasensya, ang pag-unawa, ang pagiging kontento, magiging masaya ang kanilang pagsasama. Pero mali siya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, may kakaibang pagbabago sa kanyang mga mata. At kung hindi niya kayang pahalagahan ng isang simpleng Blythe, magiging handa kaya siya pag nalaman niya kung sino talaga ako? Bahagya siyang ngumiti. Makalipas ang ilang sandali, nanatiling tahimik ang kwarto. Tangang mahinang tiktak lamang ng orasan ang maririnig. Dahan-dahang umupo si Blythe sa gilid ng kama. Hindi pa rin nawawala sa isip niya ang mga salitang binitawan ni Leon. Parang paulit-ulit na sugat yun na pilit niyang tinatakpan sa loob lamang ng 5 taon. Ngunit sa pagkakataong to, parang may nagbago na para bang may kung anong hindi niya na kayang tiisin. Huminga siya ng malalim bago inabot ang isang lumang telepono sa ibabaw ng maliit na mesa. Hindi itong modernong phone na uso ngayon. Gasgas na ang gilid nito at kupas ng screen protector. Isang bagay na hindi akalain ng kahit sino na pagmamay-ari ng isang bilyonaryang katulad niya. Binuksan niya yun at agad bumungad ang isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Hi Blythe, I'm Josephine. Let's meet at the George Restaurant. 3 p.m. tomorrow. Nanatiling nakatingin si Blythe sa screen. Walang katanong emosyon sa kanyang muka. Sa loob ng 5 taon, pinili niyang maging tahimik. Pinili niyang magtiis. At pinili niyang maging isang asawang kontento na sa kung anong meron siya o kung anong pinapakita niyang meron siya. Hindi niya pinaglaban ang sarili niya. Hindi niya pinakita kung sino talaga siya. Dahil akala niya ang pagmamahal ni Leon sapat. Pero bukas, magiging iba ng lahat. Dahan-dahan siyang tumayo, lumod siya sa sahig at inangat ang gilid ng kama. May maliit na bahagi roon na tila ordinaryong kahoy lamang. Pero nang idiin niya ang isang tagong bahagi nito, bumukas ang isang lihim na lagayan, isang secret box. Sa loob nito ay maayos na nakalagay ang ilang mahalagang dokumento, susi at isang card. Isang card na hindi basta-basta. Isang card na kayang magbukas ng mga pintuan na hindi kayang pasukin ng ordinaryong tao. Isang card na may kakayahang bilhin ang halos kahit ano o kahit sino. 5 taon. Mahina niyang sambit. 5 taon niyang itinago ang lahat. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang tunay na pagkatao. Para lamang masubukan kung sinong mananatili kapag wala na siyang maipagmamalaki. Ngunit ang resulta, napunta siya sa isang asawang ikinakahiya siya. Isang lalaking hindi man lamang siya kayang igalang. Mahigpit niyang hinawakan ng card at muling tumingin sa cellphone niya. Sa mensahe na nagpakilalang Josephine. Siguraduhin mo lang Josephine na hindi masasayang ang oras ko. At sana, malaking offer mo. Dahil ang oras ko, hindi mo kayang bayaran. Kilala niya si Josephine at alam niya ang rason kung bakit makikipagkita sa kanyang bukas.
Alam niyang kabit to ng kanyang asawa. At alam niya ang lahat tungkol sa babae. Pero tiniis niya dahil akala niya magbabago pa si Leon. Pero mukhang hindi na. At ngayon, nagtatapang-tapangan pa ang kabit nito. Tumalikod siya sa salamin at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi na siya mukhang isang babaeng nagtitiis, kundi isang babaeng handa ng lumaban. Lumalim ang gabi, tahimik ang buong bahay, patay ang lahat ng ilaw, maliban sa mahinang liwanag na nagmumula sa tablet na hawak ni Blythe. Nakaupo siya sa sofa, tuwid ang likod, seryosong mukha habang nakatutok sa screen. Real-time na gumagalaw ang mga numero, graphs, reports, at mga transactions. Lahat ng yon ay mula sa Hanabi Javier Company. Biglang naputol ang kanyang konsentrasyon nang marinig ang sasakyan na pumasok sa garahe. Napatingin siya sa orasan at hating gabi na. Agad niyang pinatay ang tablet at mabilis itinago ito sa ilalim ng unan sa sofa at tumayo. Ilang segundo pa'y bumukas ang pinto at pumasok si Leon. Magulo ang buhok nito, bahagyang nakabukas ang polo at may bakas ng lipstick sa kwelyo. Hindi rin pamilyar ang pabangong dala nito. Hindi rin ang pabangong binigay ni Blythe ng anniversary nila. Napahigpit ng bahagya ang hawak ni Blythe sa kanyang damit. Pero tulad ng nakasanayan, nanatili siyang kalmado. Leon, nandyan ka na pala. Mahina niyang bati. Napakunot ang noon ni Leon nang makita siyang gising pa. Bakit gising ka pa? Iritadong tanong niya habang inaalis ang sapatos. I told you, diba? Don't wait for me. Naghintay lang ako. Baka gutom ka. I can heat the food. Lumapit si Blythe ng konti. Stop. Putol agad ni Leon sabay taas ng kamay. Seriously, Blythe? Nakaka-stress ka na. Alam mo ba yun? Gusto ko lang naman. Exactly. Gusto mo lang naman. Lagi na lang ikaw. Hindi mo ba naiisip kung ano rin ang gusto ko? What do you mean? Napailing si Leon at halatang naiirita. I mean, I want peace when I get home. Hindi yung may naghihintay na parang, ewan? Parang ano? Tanong ni Blythe. This time, mas diretso ng tingin niya kaya napabuntong hininga si Leon. Parang katulong na nag-aabang ng amo. Napatingin ng diretso si Blythe sa kwelyo ng kanyang asawa. Kita niyang marka ng pulang lipstick doon pero mas pinili niyang wag yung pansinin. May nilakad ka ba? Of course. Work. Work? Iyon lang? Hanggang gantong oras? Yeah? May problema ba dun? Wala. Nag-aalala lang ako. Don't. I don't need it. Lumapit sa kanya, bahagyang yumuko para magtanggal ng relo. At isa pa, stop acting like a wife na sobrang caring. It's annoying. Dagdag niya. Nang mga sandaling yon, may kung anong unti-unting napuputol sa loob ni Blythe. Pero hindi pa rin siya sumagot agad. Sa halip, iniba niyang usapan. Did you eat? God, Blythe, you never learn. I already ate. Hindi kita kailangan para alagaan ako, okay? Napairap si Leon. Tumayo ito ng tuwid at tumingin sa kanya ng direkta. Hindi mo ba talaga ako kailangan, Leon? What kind of question is that? The honest one. Napatahimik si Leon sandali, pero agad din siyang natawa ng bahagya. You're overthinking again. Matulog ka na. And next time, don't wait for me. It's not your job. Unti-unting humakbang si Leon papunta sa kwarto. Pero bago siya tuluyang makapasok, tinawag siya ni Blythe. Leon? Yes. Saglit na tumingin si Blythe sa direksyon ng sofa kung saan nakatago ang tablet na naglalaman ng mundong hindi alam ni Leon bago siya tumingin muli dito. Nothing. Just good night. Yeah, whatever. Napailing si Leon at tuluyan na nga itong pumasok sa kwarto.
Sumara ang pinto at naiwan lamang si Blythe sa dilim. Tahimik at mabigat ang kalooban. Dahan-dahan siyang bumalik sa sofa at kinuha ang tablet. Binuksan niya ito muli at agad nang bumalik ang mga numero, mga desisyon, kapangyarihan. At sa screen, may bagong notification. Board meeting scheduled, 10 a.m. tomorrow. At sumunod ang isa pa. Private reservation confirmed. The George Restaurant, 3 p.m. Tahimik siyang napangiti. Hindi masaya, hindi rin malungkot, kundi desidido. Work ha. Let's see tomorrow kung sino talaga ang may kailangan sa ating dalawa, Leon. Mahina niyang bulong. Saglit siyang napatingin sa saradong pinto ng kwarto kung nasan si Leon. Pagkatapos, bumalik ang kaning tingin sa screen. At sa gabing yun, habang payapang natutulog si Leon, ang babaeng minamaliit niya ay tahimik naghahanda para sa laban na hindi niya kayang isipin na magagawa niya. Kinabukasan, bandang 3:00 ng hapon, huminto si Blythe sa tapat ng The George Restaurant. Saglit niya itong tiningnan. Ang mga salaming pinto, mamahaling sasakyan, at ang mga taong halatang mayayaman, nandoon. Bahagya siyang umiti. Perfect place para sa mga nagpapanggap. Mahina niyang bulong. Humakbang siya papasok at agad na palingon ng ilang tao. Ang iba'y ng mga nagbulungan. Who's that? Staff ba siya? Or is she dressed like that? Bulungan ng mga tao sa loob. Ngunit hindi siya tumigil sa paglalakad at hindi siya natinag sa mga salita nito. Hanggang sa lumapit ang isang waitress na mula ulo hanggang paa ay halatang sinusuri siya. Good afternoon, ma'am. Table for one? Tanong nito sa medyo alanganing tono. I'm meeting someone. Tumingin si Blythe diretso sa kanya. Okay po. Name of reservation? Miss Josephine Pyle. I'm sorry. VIP lounge po yun. I know. May invitation po ba kayo? Tanong ng waitress na halatang nagdadalawang isip. Bahagya namang umiti si Blythe. She invited me. You can call her. Or I can. Saglit namang natahimik ang waitress, halatang kinakabahan. Please follow me, ma'am. Tahimik siya nitong inihatid papunta sa VIP lounge. Pagbukas ng pinto, naroon si Josephine. Nakaupo ng elegante, may hawak na wine glass na tila ba siya ang reyna ng lugar. Tumingin to kay Blythe at agad na pangiti ng mapanlait. Well, you actually came. Sabi nito habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Naupo si Blythe sa kaning tapat nang walang paalam. Of course, he sounded interesting. Interesting? I like that. But honestly, I expected more. That dress? Leon wasn't lying at all. You really don't know how to present yourself. Sumandal si Josephine sa upuan at tiningnan nito ang suot ni Blythe. Let's skip the insults. Hindi mo naman siguro ako pinapunta rito for fashion advice, Josephine. Hindi ba? Straight to the point. I like that too. Anyway, kilala mo ako. Alam mo, hindi ko ine-expect na pupunta ka rito. Kasi akala ko, i-ignore mo lang ang message ko kasi hindi mo ako kilala. Pero I'm surprised. Nakilala mo pala ako. Anyway, here. Bahagyang natawa si Josephine at inilapag nito ang isang envelope sa mesa. Ano yan? Open it. Dahan-dahang binuksan ni Blythe ang envelope at doon nakita niyang isang cash na makapal at isang annulment papers. Ayokong mapagod si Leon Busy siya, kaya yan. Ako na ang gumawa ng paraan. 1,000,000. Layuan mo ang asawa mo at pirmahan mo ang annulment papers na yan. Cash, no string attached. Well, almost.
Tumingin si Blight sa kanya. Annulment papers? Smart. Hindi ka pala ganun ka-slow, Blight. And if I say no? Diretsong sagot ni Blight at sumandal sa upuan niya. Then you're stupid. Tingnan mo. Leon deserves someone better. Someone with class. Someone who belongs in the places like this. And not someone like you, Blight. Look at yourself. Para kang naglalakad na basahan. Isa pa. Well, you're really stupid. Dahil alam mo na pala kung sino ako eh. Alam mo na pala kung ano ang rule ko sa buhay ng asawa mo. Pero nananatili ka pa rin sa kanya. Marupok na marupok. Natahimik si Blight hanggang sa ngumiti siya ng bahagya. Are you done? What? I mean, tapos ka na ba sa pagmamataas mo? Or may iba ka pang sasabihin? Excuse me? Biglang tumalim ang tingin ni Josephine. Dahan-dahang isinara ni Blight ang envelope. At this point, parang naaawa na ako sa'yo eh. Naaawa? On me? Ha? Yup. Tumayo si Blight at sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang isang sampal. Napalingo naman ng ilang tao sa labas ng VIP lounge. Don't ever talk down to me again. You! Nanlaking mga mata ni Josephine habang hawak ang namumulang pisngi. Pero hindi pa tapos si Blight at may nilapag siya sa mesa. Isang tseke at dahan-dahan niya itong itinulak papunta kay Josephine. 5 milyon. Take it. What? Nababaliw ka na ba, Blight? Napatigil si Josephine at hindi makapaniwalang tanong niya. Dalhin mo si Leon. Sayong-sayo na siya. Pero, hindi ako pipirma sa annulment na yan. Sayong-sayo ng dahilan ng problema ko, Josephine. Hindi ako papayag na ako lang ang magdusa habang buhay. Pare-parehas tayong magdudusa. Magpatigasan tayo. Are you insane? Maybe. Or maybe, I just don't lose. Security? Sino bang nagpapasok sa baliw na to? Sigaw ni Josephine kahit siya naman talaga nagpapunta kay Blight. Agad namang pumasok ang 2 guard. Ma'am, may problema ho ba? Yes! Get her out! Now! Ma'am, kailangan na po nating umalis. Sabay hawak ng mga guards pero hindi gumalaw si Blight. Instead, tumingin siya ng diretso kay Josephine. Sigurado ka ba? Absolutely! Go ahead. Touch me. Sabi niya at dahan-dahang tumingin si Blight sa mga guards. Saglit nag-alangan ng mga guard dahil may kung anong kakaiba sa tono niya, sa tindig niya at sa kumpiyansa niya. You heard her! Throw her out! Iritadong sigaw ni Josephine. Isang hakbang pa lamang ng guard nang biglang nagsalita si Blight. Wait. Before you do anything, I suggest you call your manager. Sabi niya, dahilan para mapatigil ang lahat. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang card na itim at inangat niya ito ng bahagya, kaya napakunot ang noon ng guard. At bakit mo naman gagawin yun? Because if you don't, mawawalan kayo ng trabaho ngayong araw mismo. Who are you? Sino ka bang talaga, Blight? Dahan-dahang binaba ni Blight ang card sa masa at tumingin kay Josephine ng diretso. Someone you shouldn't have underestimated. Pagkatapos ng kanilang naging sagutan ni Josephine, umalis kaagad si Blight sa restaurant bago pa niya masampal muli ito. Pagka-uwi niya, tahimik ang kanilang sala. Nakaupo si Blight sa sofa, tuwid ang likod at nakapahinga ang kamay sa kanyang kandungan na para bang walang nangyari sa buong araw. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto at malakas ang yabag ni Leon papasok. Blight! Hindi agad sumagot si Blight at dahan-dahan lamang siyang tumingin. Ano? Don't act innocent.
May narinig akong sabi-sabi na pumunta ka raw sa The George Restaurant. At alam mo ba kung gaano nakakahiya ang ginawa mo? Do you even know what kind of place that is? Alam ko. You do? Really? Then why did you go there dressed like that? Para kang katulong na naligaw sa mundo ng mga mayayaman. At para kang basahan. Agad siyang lumapit kay Blight. Hindi pa rin sumagot si Blight at mas lalo lamang yung kinainis ni Leon. Pinahiya mo ako, Blight. My colleagues were talking about it. Yung asawa ko raw, bukang ewan. Huminga si Blight ang dahan-dahan. Tapos ka na? Tanong ni Blight na parabang wala lamang sa kanya ang mga sinasabi ni Leon. What? Sa pagsigaw? Or may iba ka pang sasabihin? Sabihin mo na, para matigil na tong kalokohang to. Sandaling natahimik si Leon, pero agad din siyang napangisi. Fine. Pag-usapan natin kung bakit ka napunta roon. Kinita mo si Josephine, right? Of course you did. Ano? Nanghingi ka ng pera? Nagmakaawa ka sa kanya? Bigla namang inihagis ni Blight ang dalawang makakapal na folder sa mesa. Kaya agad napatingin si Leon. Isa doon, may nakalagay na Hanabi Javier Company. Oh wow! Ano to? Nagpapanggap ka na ngayon? Tanong ni Leon habang dinadampot ang isang folder at dahan-dahang binuksan. At ito? Pera ba to? O baka naman? Natigil siya nang mabasa ang laman at natawa. Petition for annulment of marriage? Annulment? Ikaw? Do you even know how much that cost? Sa tingin mo ba afford mo? Bakit wala kang pera? Wala kang trabaho? Wala kang pamilyang matatakbuhan? You can't even survive without me? Lumapit siya at inilapit ang papel sa mukha ni Blight. Hinagis niya ang folder diretso sa kanya at tumama yun sa balikat ni Blight. Walang naging reaksyon si Blight at yun ang mas lalong nakapagpainit ng ulo ni Leon. Say something! Basahin mo yung pangalawa. Sabay turo ni Blight sa isang folder. What? The other folder. Basahin mo. Fine. Let's see kung anong kalokohan na naman to. Dinampot niya ang pangalawang folder, yung may nakasulat na Hanabi Javier Company. Seriously? Nag-e-imagine ka lang talaga. Nababaliw ka na. Chairman's signature. Why is this authentic? Blight Javier? Bakit nanditong pangalan mo? Nagtatakang tanong ni Leon. At doon dahan-dahang nawala ang ngiti sa kanyang labi at nanginginig na ang kanyang mga kamay nang may mapagtanto. Answer me! Sigaw niya habang nanginginig na. Ang kumpanyang yan ay akin, Leon. What? Huwag kang mangarap, Blight. Na hindi ka nga makabili ng maayos na damit eh. Nababaliw ka lang talaga. Hanabi Javier Company. That's my company. Binili ko yan. Ilang taon nang nakalipas. No. Imposibleng mangyari yan. Yan bang dahil kung bakit kinita mo si Josephine? Nope. Actually, sasabihin ko na to sa'yo. 5 taon akong nagtiis sa'yo. 5 taon akong naging utusan mo. 5 taon kong minahal ang isang lalaking hindi ko alam kung minahal ba ako. At si Josephine? Yes, kilala ko siya at alam ko na kabit mo siya. Pero may narinig ka ba sa akin? Hindi. Dahil akala ko magbabago ka. Akala ko kapag sinubukan kong magpakaasawa sa'yo, lalambot ang puso mo at mamahalin mo pa rin ako. Pero napagtanto ko na 5 taon na pala ako nagpapakatanga. At yung Josephine na yun, tinext pa ako. Nakikipagkita sa akin. And you know what? She offered me 1 million pesos. At pirmahan ko daw ang annulment papers na siya mismong gumawa para sa'yo.
Nakakatawa. Nakakaawa. Ang liit noon. Kung 10 milyon. Or baka 20 million. Kunin ko pa. And besides, sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, I'll let you stay as CEO. Biglang-bigla si Leon sa lahat ng naririnig niya. Why? Because I thought loyal ka. And I thought ikaw ang magdadala sa relasyon nating dalawa. So what? You just watch me? Hindi lamang kita pinapanood, kundi tested. Everything you have, everything you earned is under my name. No. I built that company. You built nothing. At kung hindi dahil sa akin, hindi ka magiging CEO. Bahagyang ngumiti si Blythe at parang may bumagsak naman sa dibdib ni Leon. Blythe, please, don't do this to me. Napatingin si Blythe sa kanya at umabot ng kamay ni Leon sa laylayan ng kanyang damit. I can change. I swear. I'll fix everything. Bigyan mo lamang ako ng pagkakataon. Pangako magbabago ako. Please, I'm your husband. Patuloy ni Leon at lumuhod na nga siya ng tuluyan. Pero si Blythe nanatiling walang reaksyon. Lawyers will handle the rest. Blythe, please. Patuloy pa rin sumisigaw si Leon pero hindi na yun nilingon ni Blythe. Hanggang sa paglabas niya ng pinto, may nakatayong lalaking nakasuit. Attorney. Handa ng lahat, madam. Good. Make sure he has nothing left. Not even a cent? Not even pride. Gusto kong maramdaman niya kung paano maging ordinaryo lang. Napangti ng bahagya si Blythe pagkatapos ay tumangong abogado. Habang papalayo si Blythe, nag-ring ang phone niya. Saglit niya itong tiningnan at ngumiti. Ngayon nakalagay ang pangalang Josephine. Pero hindi niya na yung sinagot at nagpatuloy lamang sa paglakad. Samantala, ang naiwang si Leon ay hindi na alam ang gagawin. Sa isip niya, isang bagay lang kumakapit sa kanya. Si Josephine, tutulungan niya ako. Uwi ka niya sa kanyang sarili. Mabilis ang takbo ni Leon. Halos hindi niya na iniisip ang paligid habang pinipindot ang elevator papunta sa condo ni Josephine. Pagbukas ng elevator, diretso siyang tumakbo papunta sa unit nito. Nag-doorbell siya at ilang sandali lang bumukas ang pinto. Nakaayos si Josephine, elegante gaya ng dati. Pero sa likod ng ganda ng mukha niya, may lamig na agad nang makita si Leon. Leon? Sabi niya na halatang hindi natuwa sa kanyang nakita. Josephine, please. Kailangan ko ng tulong mo. Help? Anong klaseng tulong? Si Blythe. She took everything from me. The company, my position. Please, you need to talk to her. Talk to her? Leon, do you even hear yourself? Hindi mo alam kung anong ginawa ng asawa mo sa akin sa restaurant? Hinampas niya ako ng 5 milyon. Makapangyarihan siya, mayaman siya, at hindi siya ang Blythe na alam nating siya. Please, Josephine, I can still fix this. I'll get back on my feet. Huwag mo na akong iwan. Lumapit si Leo ng dahan-dahan. Napating si Josephine sa kanyang diretsyo at doon nawala ang lahat ng emosyon sa boses niya. Stay with you? Leon, umalis ka na rito. What? I said, umalis ka rito. Josephine, anong pinagsasabi mo? I love you. Mahal? Huh. Leon, listen carefully. I never loved you. I like your position, your money, and your status. That's it. Ano ba, Josephine? Stop joking. Hindi makapaniwalang sabit ni Leon at halatang nanlamig. Hindi kumarap si Josephine. Sa halip, humakbang lamang siya palayo. Don't drag me into your mess with Blythe, Leon. Kung ano man ang problema niyo, labas na ako ron. She's crazy. She took everything from me. And why do you think she did that?
because you deserve it. Josephine, no. Enough! Umalis ka na. Please, I can still be a CEO. May bibigay ko pa rin sa'yo lahat kung anong gusto mo. Basta wag mo lang akong hayaan. You still don't get it, do you? Alam mo bang napahiya ako dahil sa babaeng yun? I am willing to offer her money para layuan ka niya. Pero ang ending, mas mayaman pa pala siya sa akin. Sa atin. And now, seeing you like this, I don't want a broken man. I wanted you when you had power. Now, you're nothing. Kaya umalis ka na, Leon. Bago pa ako tumawag ng pulis. Binuksan ni Josephine ang pinto. At sa unang pagkakataon, hindi si Blythe ang iniisip ni Leon, kundi ang realization na mas mabilis pa siyang bumagsak kaysa sa inaakala niya. Tahimik ang hallway ng kondo. Nakaupo si Leon sa sahig, magulo ang buhok, at hawak ang malit na bag na pinagkasya niyang ilang damit at gamit. Saan ako pupunta ngayon? Dahan-dahan siyang tumayo. Parang mabigat ang bawat hakbang habang lumalabas siya ng building. Walang guarda bumate at walang taong pumansin. Parang naging hangin na lamang siya. Sa labas, umulan ng bahagya. Habang naglalakad sila yun sa kalsada, basa ang damit niya. Nakayuko. Tuloy-tuloy lamang ang paglakad kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ramdam niya kung gaano kaliit ang mundo kapag wala ka ng hawak. Sa kabilang banda, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng isang malaking gate. Bumukas to at tahimik na pumasok si Blythe. Malawak at tahimik. Isang mansyong hindi alam ng karamihan na pagmamay-ari niya. Dito siya pumupunta kapag gusto niyang mag-isip, kapag gusto niyang maging siya. Welcome back, Ma'am Blythe. Bungad ng mga security sa kanyang pagbaba. Clear the perimeter. Yes, ma'am. Pumasok siya sa loob ng mansyon. Bawat hakbang niya, mas lumalalim ang katahimikan niya. Naupo siya sa malawak na sala. Sa harap niya isang table na puno ng files, mga pangalan, mga transactions. At sa gitna ng lahat, 2 pangalan ang naka-highlight. Leon at Josephine Pyle. 5 years. Ganito pala kayo? Dahan-dahan niyang binuksan ng isang folder. Loyalty. Ang bilis mawala. At love. Ang dali palang magsinungaling gamit ang salitang yon. Leon, Josephine, akala niyo ba tapos na? Harapin niyo ang gagawin ko sa inyo. Samantala, sa loob ng kondo, nakaupo pa rin si Josephine sa sahig. Kahapon lang, akala niya kontrolado niya ang lahat. Ngayon tahimik ang paligid, pero ang isip niya, hindi. Leon is useless. Bulong niya habang iniiwasan ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Bigla siyang nakapatingin sa mesa. Nandun pa rin ang envelope na may lamang 5 milyon na binigay ni Blythe. Stupid woman. Akala niya mabibili niya ako? Money is money. Mahinang tawa niya. Tumayo siya at dinampot niya to. Pinagpagani at binuksang muli at binilang ang laman. Hindi niya alam, sa bawat galaw ng kanyang kamay, may malit na device sa tahimik na nagre-record. Sa gilid ng envelope, sa loob ng lining at sa mismong paper clips. Sa mansyon naman, nakaupo si Blythe sa harap ng maraming screens. Isang dashboard, maraming feeds, live audio, live video, at location tracking. Nasa screen niya si Josephine. Naririnig niya ang bawat salita at nakikita niya ang bawat kilos. So, you touch it. Sa gilid ni Blythe, may isang lalaking specialist. Ma'am, all devices are stable. Audio is clear. Good. Sa kabilang banda, finally, I can restart everything. Leon is done. Blythe is just emotional. Sabi ni Josephine habang nakatingin sa kisame at tumatawa. Kinuha niya ang phone niya at pagbukas niya, isang notification ang lumabas sa laptop niya. Unknown device connected. Dahilan para mapakulot ang kaning noo.
What the? Impossible! Saan po galing? Pinindot niya agad ang settings, pero wala pa rin siyang nakita. Audio recording active. Sumunod yun na notification, kaya bigla siyang natahimik. No! Pinatay niya agad ang wifi, pero huli na. Nag-live backup na lahat dahil sa screen ni Blythe, lahat nakasave. Bawat salita, bawat plano, at bawat kasinungalingan. Who is watching me? At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot na hindi niya kayang bilhin o takasan. Lumipas ang ilang araw, huminto ang mga itim na sasakyan sa harap ng Hanabi Javier Company. Isa-isang bumaba ang mga security escort, tahimik, organisado, at sa gitna ng lahat, lumabas si Blythe. Suot niya ang puting corporate dress. Malinis ang buhok at maayos ang postura. Good morning, Ma'am Blythe. Sabay-sabay na bati ng guards. Tumango lang siya. Pagpasok niya sa lobby, napuno ng bulungan ng paligid. Siya ba talagang chairman? Grabe ang bata niya, no? Pero bakit parang ang lakas ng aura niya? Lahat ng empleyado yumuko at umiwas ng tingin habang dumaraan siya. Tahimik lamang si Blythe, pero bawat hakbang niya, parang may bigat na hindi nila maintindihan. Good morning, ma'am. Morning. Nang papunta siya ng elevator, bubuksan na sana niya ng security VIP access, pero biglang nahagip ng mata niya ang isang pamilyar na figura sa gilid, kaya natigilan siya. Si Leon, magulo ang buhok, lukot ang damit at pumayat. Halatang ilang araw nang hindi maayos ang tulog at hindi na rin siya mukhang CEO. Mukha na siyang taong nawala ng lahat. Blythe! Blythe! Wait! Sigaw ni Leon at biglang tumakbo. Sir, hindi po kayo pwedeng pumasok. Agad siyang hinarang ng mga security. Pero pilit pa rin nagpupumiglas si Leon. Move! Kailangan ko siyang kausapin. Sir, please. Mag-cooperate na lang po tayo. Blythe, please listen to me. Huminto si Blythe sa harap ng elevator at hindi niya agad nilingon si Leon. Blythe, I know I messed up, okay? Pero asawa mo pa rin ako. Sandali pa'y natahimik ang lahat. Pagkatapos, dahan-dahang lumingon si Blythe sa direksyon ni Leon, kaya nagtagpo ang kanilang mga mata. Leon? Yes, I'm here. Please, kausapin mo naman ako. Dahan-dahang lumapit si Blythe habang hinaharangan pa rin ng security si Leon. Tama ba ang narinig ko? You want to talk? Yes, please. I lose everything at hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Good. Oh, what? Leon, you didn't lose everything. You gave it up. No, Blythe, hindi ko alam Exactly. Wala kang alam sa lahat ng bagay. Isa pa, kung nalaman mo ba na gantong totoo kong pagkatao, itatrato mo ba ako ng ganon? I'm sure hindi. Kaya nga tinago ko eh. Pero wala. Demonyo ka. Blythe, I'm your husband. Past tense. Naririnig mo ba ako, Leon? What? Blythe, please. I made mistakes. I was blinded. Pero mahal kita. Biglang natahimik si Blythe. Pagkatapos ay natawa siya ng mahina. Mahal? You call that love? 5 years. 5 years of humiliation, of disrespect, of lies. At ngayon nandito ka? Saying you love me? Leon, that's not love. That's desperation. Blythe, please. Huwag mo namang gawin sa akin to. No. Remove him. Blythe, I'm your husband. Not anymore. Malamig niyang sagot at pumasok diretso sa elevator. Pagpasok ni Blythe sa kanyang opisina, tahimik ang buong executive floor at lahat ng empleyado ay tumayo. Hindi siya huminto at ngumiti lang at diretso sa pinto ng private office. Pagbukas niya, natigilan siya dahil nandoon si Josephine. Nakaayos ang buhok,
Maayos ang makeup at elegante ang suot. Pero kung tititigan mo mabuti, may panginginig sa kamay niya habang hawak ang folder. Blight, finally! Panimula ni Josephine at pilit na ngumiti. Pero si Blight, hindi gumanti ng ngiti. Tahimik lamang siya habang isinara ang pinto. Sit down. Actually, I came here for a partnership proposal. Let's be professional. I know, may misunderstanding lang between us. But business is business. Napakunot noon naman ang mga staff sa labas na nakasilip kanina pa. Pero si Blight, tahimik pa rin at kalmado. Business is business. Exactly. So I suggest we work together. Renz? Agad namang pumasok si Renz habang hawak-hawak ang isang tablet. Yes, ma'am. Ipakita mo nga sa kanya lahat para naman manahimik ang bunganga ng babaeng yan. Pinakita ni Renz ang files, graph, reports, bank statements at audit results isa-isa. Tahimik ang kwarto habang gumagalaw ang screen. Habang tumatagal, unti-unting nawawala ang kulay sa mukha ni Josephine. What is this? Your family's construction company is already bankrupt. Natahimik bigla si Josephine at napaatras. No, that's not possible. We just signed a deal. Bumagsak ang tingin ni Josephine sa screen. May stamp, may audit seal, may liquidation notice at dahan-dahang tumayo si Blight. Alam mo bang mga ginagawa mo, Josephine? I was trying to save my family by lying to me. Pumunta ka rito pretending that you still have power? Ha? Blight, please. I didn't know it was this bad. Hindi mo alam? You were already drowning. Pero pumunta ka pa rin dito para makipag-negotiate? You are not a partner material. You are not even a player in this table. Please, ayusin natin to, Blight. Ayusin? No. You are nothing but a pathetic woman. Matatag na sagot ni Blight at tinaas ang kanan niyang kilay. At si Josephine, hindi na nakapagsalita. Security! Tawag ni Blight at agad namang pumasok ang mga securities niya. Ma'am? Paalasin niyo na siya dito. Blight, wait, please. I can still be useful. Out! At siguraduhin mong hindi ka na babalik dito dahil baka hindi ka na makatungtong sa mundo mo. At sa mundong to, Josephine. Nagsisigaw pa rin si Josephine pero hindi lumingon si Blight. Paglabas nito ng pinto, nakatingin lamang sa glass walang lungsod si Blight. Akala siguro niya, papayag akong pumunta sa dito at napag-negotiate. Pero malaking pagkakamali ang ginawa niya. What's next? Next, tapusin na natin ang lahat. Maya-maya pa'y tahimik ang opisina ni Blight. Tanging tunog ng keyboard at mahinang pag-flip ng fax ang maririnig. Ma'am, may update po. Sabi ni Renz habang hawak ang tablet. What is it? Josephine Pyle, arrested. Dahan-dahang huminto si Blight sa ginagawa niya. On what grounds? Money laundering attempt. Yung 5 million na binigay niyo sa restaurant na sinubukan niyang i-deposito. But it triggered multiple tracking and monitoring flags. Banks flagged the transaction. Authorities traced it immediately. Continue. Pilit niya pong sinasabi na regalo po yun. But the system already marked it as monitored corporate asset transfer. At nataranta po siya. Tried to move funds across accounts, offshore. That's when everything collapsed. Bahagyang sumandal si Blight sa kanyang upuan. Kahit kailan, ang tanga talaga ni Josephine. Hindi siya nag-iisip na yung sa kondo niya na may voice recorder na tumunog ay galing sa mga pera dahil may dinikit tayo roon. Pero ang tanga pa rin niya, kaya she deserve it. Deserve niyang magkulong. What about Leon? He's still under monitoring? Yes, ma'am. He has no assets left. No confirmed residence. Good.
Let them finish falling. And then, we decided who gets buried with it. Tumango na lamang si Renz. Habang sa labas malamig ang hangin sa gilid ng kalsada, nakaupo si Leon sa harap ng isang lumang waiting shed. Basa ang damit sa ulan kagabi at hawak ang lumang cellphone na halos wala ng baterya. Walang tawag na sagot, walang message, walang reply, at tanging pangalan lamang na paulit-ulit ng tinetext ay si Blythe. Huminga siya ng mabigat. Dumudulas ang kamay niya sa gutom at pagod. Blythe, please answer. I know I messed up. I know it's cruel. But I'm starving. I haven't eaten for 2 days. Please. Pero alam ko kung saan ka matatagpuan, Blythe. Alam ko rin na hindi mo kayang mawala ako sa buhay mo. Sa mansyon ni Blythe, nasa harap si Blythe ang glass wall at may hawak na tablet. Naka-open ang incoming call log niya at nakita niyang 12 missed calls galing kay Leon. Ma'am, he's been calling since dawn. Sabi ng assistant sa kaning likod. Let him. Sagot ni Blythe nang hindi lumilingon. Lumipas ang ilang araw, tahimik ang Hanabi Javier Company. Normal ang takbo ng negosyo, meetings, reports, parang walang nangyari. Pero sa loob ng opisina ni Blythe, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ma'am, pansamantala pong nakalabas si Josephine. What? Paano? Dahil po sa pamilya niya, ginamit po nilang last money nila para mailabas po si Josephine sa kulungan. So she's free. Mula ngayon, monitor her. Hindi talaga titigil ang babaeng yan hanggat hindi ko gagawin ang nararapat para sa kanya. Ilang araw ang lumipas, nasa opisina si Blythe. Tahimik at busy sa documents hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Napalingon siya sa pag-aakalang si Renz yun. Pero hindi. Si Josephine yun. Naka-hood jacket, nakayuko, na parang ayaw makita ang buong mundo. Blythe. Interesting. Bumalik ka kaagad. Akala mo panalo ka na? Akala mo tapos na lahat dahil pinakulong mo ko? Dinamay mo ang pamilya ko. Your family was already drowning. Correction. Hindi ko na kayo kailangang itulak pababa. And stop acting like you're innocent. Innocent? Josephine, hindi ka ba nahihiya? Hindi. You sent me to jail. Sinira mong lahat ng meron ako, Blythe. Question, Josephine. Did I ruin you? O di kaya, ikaw lang sumira sa sarili mo the moment you touch what was not yours? Huwag mo kong takutin, Blythe. Hindi ko inaatrasan ng ganitong bagay. Itong hawak ko? Huh? Isang pindot ko lang and you're done. Trending ka sa social media. Your company, your name will be destroyed. Sabay taas si Josephine sa hawak niyang recorder at folder. Tahimik lamang si Blythe at hindi agad sumagot. Nakatayo lang siya, nakatingin kay Josephine na parang hindi niya worth ang init ang galit nito at dahan-dahan siyang tumayo mula sa upuan. Trending? Lumapit siya sa mesa at kinuha niya ang folder na iniwan ni Josephine at pinagmasdan lamang siya ito saglit. Is this it? Your so-called weapon? Huwag mong subukang hawakan yan. Binuksan ni Blythe ang folder at sandali pa ay natahimik sila pagkatapos. Bahagyang ngumiti si Blythe. Ang mga dokumentong to na sinasabi mo, expired na. What? Several years old. Ang lahat ng to ay nilinis ko na bago ako tumuntong dito sa Hanabi Javier Company. Tingnan mo ulit, Josephine. Or maybe you're too busy believing lies. Lies? I have proof. Meron ako lahat. Proof? Napailing si Blythe at natawa ng bahagya. Dahan-dahan niyang inilapag ang folder sa mesa. Tumitig siya diretso kay Josephine. Then let's talk about your recorder. Hindi yan boses naming dalawa ni Leon. Because that conversation never happened. And that file was generated by you. A hacker. No. But correction,
Not just any hacker. Dahil isa yon sa mga employees ko. Ngumiti si Blythe at lumapit siya ng konti. Hindi. You really thought you were ahead of me, huh? Paano mo nagawa to? You're a monster! Sigaw ni Josephine habang humahakbang paatras at bigla niyang binagsak ang cellphone sa sahig. Lahat ng ginawa ko was for nothing? Wala kang panalo dito, Josephine. Wala kang puso, Blythe. Puso? Hindi yan ang ginagamit sa mundong ginagalawa natin, Josephine. Strategy ang puhunan dito. At talino. Talino? Panloloko ang tawag dyan. Paninira. Lahat ng ginawa mo. Oops. Ang lahat ng ginawa ko ay response lang sa ginawa mo. Don't twist the story. Hindi ako nagsimula nito. Hindi. Sinira mo ako sa harap ng lahat, Blythe. Kinuha mong kumpanya ang pangalan ko. Kinuha ko? Josephine, you lose it. Hindi ko kailangang magnakaw ng bagay na kusang bumagsak mula sa'yo. Kinuha ko lang ang kailangan kong gawin para mabuhay. At ilang taong tinapakan mo? Para dyan sa sinasabi mong para mabuhay? Ilang kasinungalingan ang ginawa mo para lamang manatili sa itaas noon? Ikaw rin naman ah. Huwag kang magmalinis, Blythe. Alam kong may tinatago ka rin. I never said I was clean. Ang pagkakaiba lang natin, Josephine. I own what I do. Ikaw, nagtatago ka sa likod ng para sa pamilya, para sa survival. Pero ang totoo, gusto mo lamang ng kapangyarihan. Hindi totoo yan. Prove me wrong. Sabihin mo sa akin ngayon kung babalik ka sa nakaraan. Hindi mo ba uulitin lahat ng ginawa mo? Hindi ko alam. Exactly, Josephine. Alam mo kung anong pinakamaling pagkakamali mo? You came back here thinking this was revenge. Pero para sa akin, tapos na ang labang to, matagal na. Para sa'yo siguro. Dahil para sa akin, nagsisimula pa lang, Blythe. Kaya huwag mo akong subukan. Then you better come back stronger. Because this version of you, sa totoo lang, hinding-hindi ka mananalo. Hindi ako susuko. Good. At least, may natitira ka pang lakas ng loob. Pero next time, Josephine, siguraduhin mong ibang nang makakalaban mo at hindi ako. Kasi baka mas malala pa ang sasapitin mo. Naniga si Josephine at hindi makagalaw. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang nangibabaw sa kanya kundi takot. This is not the end, Blythe. No, this is where you realize you were never in control. At tuluyan na ngang inilabas ng mga security si Josephine habang nagpupumiglas. Doon naman pumasok si Renz. Renz. Yes, ma'am. Mag-file ka ulit ng kaso. On what grounds, ma'am? Fraud. Fabrication of evidence. Cyber manipulation. Gamitin mo na lahat para hindi na makalabas pa si Josephine. Dahil ang mga kagaya niya ay dapat nananatili sa lungga niya. Understood. Make sure na sa oras na to, hinding-hindi na siya makakatakas at makakalabas. Yes, ma'am. Renz, gawin mong malinis to. Anong ibig mong sabihin, ma'am? No loose ends. Opo. I'll coordinate with legal. Natahimik muling opisina. Sa labas, unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Parang walang eksenang naganap. Sa isang liblib na probinsya naman na may mga putik na daan, tahimik ang paligid at malayo sa ingay ng syudad. Nakatayo si Leon doon sa gilid ng kalsada na may hawak na lumang bag. Pagod, madungis at hindi na siyang lalaking dati may kapangyarihan. Dito ka natitira. Nagulat si Leon dahil biglang nagsalita ang matanda mula sa likuran niya na may hawak na susi ng malit na kubo at agad siyang napalingon. Iyan ang inayos para sa'yo. O wala na bang ibang? Iyan lang. Natahimik lamang si Leon at tinanggap ang susi. Ang trabaho mo rito ay magsisimula ng maaga. Kung gusto mong may makain ka, kailangan mong magtrabaho.
Okay po. Sa kabilang banda, si Blythe ay nasa loob ng kanyang opisina, tahimik habang nakatayo sa harap ng bintana. Ma'am? Bungad ni Renz. Napalingon agad si Blythe. Leon has been relocated successfully. He's been stripped all of the corporate access, credentials, and employment records in the city. At wala na rin po siyang karapatang bumalik dito sa syudad. At wala nang kumpanyang tatanggap sa kanya. No system will recognize him. Mahusay. Lifetime restriction, as instructed. Renz, bigyan mo siya ng konting pagkain. Para naman hindi mabaliw ang lalaking yun. I understand. Thank you, Renz. Wala po yun, ma'am. I'm just doing my job. I know. You helped me see clearly. At least now, everything is where it should be. Lumipas ang ilang araw, nakatayo si Blythe sa harap ng malawak na bintana at tanaw ang buong lungsod. Walang emosyon sa mukha niya at parang isang normal na araw lang. Ma'am? Sabi ni Renz habang papasok na may dalang folder. Josephine file. She's back in custody. Conditions are not favorable. Limited privileges. Restricted communication. Ongoing charges are stacking. She tried to appeal po, but it was denied. Emotionally unstable na rin po siya. Frequent breakdowns, no visitors. So, she's alone? Yes, ma'am. Nanatiling tahimik si Blythe. Mabuti. Everything is in place. Leon is where he belongs. Josephine is facing what she built. Ma'am, satisfied po ba kayo? Hindi. Just done. Talang ibang mga tao don't need revenge. They just need to face the consequences. Lumipas ang ilang taon, nag-iba ng ihip ng hangin dahil mas matatag na ngayon ang Hanabi Javier Company. Mas kilala, mas makapangyarihan at sa likod ng lahat si Blythe. Hindi na ang tahimik na asawang minamaliit kundi ang isang babaeng iginagalang. Sa rooftop ng main building, nakatanaw si Blythe sa city lights. Hindi pa rin nagbabago. Napangiti siya nang marinig ang boses sa kanyang likod, si Renz. Lumapit ito habang hawak ang dalawang baso ng wine. Iniisip ko lang, you might need a break. Naalala mo pa? Yung dati, ikaw yung laging tahimik. Ako yung laging nag-aalala. And now, ikaw pa rin ang tahimik. Is that a problem? No. It's just, I don't want to guess anymore. Blythe, I've been with you through everything. I saw you when you had nothing. And I saw you when you took everything back. And all those years, I never stopped feeling the same. I like you. No, I love you. Renz, you stayed. Even when I pushed everyone away. But I chose to. I felt it too. What? Matagal na. So, all this time? Yeah. Hindi nila kailangan ng mahabang paliwanagan at hindi na kailangan ng drama dahil alam ng mga puso nila na parehas ang kanilang nararamdaman. Does this mean we start something? For once, let's not overthink. Let's just be happy. Isang umaga, tahimik ang Hanabi Javier Company. Normal lamang ang lahat. Meetings, reports, at mga staff na abala sa kanika nilang trabaho. Sa loob naman ng opisina, nakaupo si Blythe habang kausap si Renz. Everything's stable. No issues and no threats. Good. Pero ang akala nila, tapos na ang lahat. Hanggang sa biglang pumasok isang security na halatang kinakabahan. Ma'am? Ano yun? Sir, may lalaki po sa labas. He's insisting po na makapasok. Name? Leon daw po. Napatingin ng diretso si Renz kay Blythe. Hindi naman agad nagsalita si Blythe. I'll check. Pagdating niya sa lobby, napatigil siya. Isang lalaking halos hindi na makilala. Magulo ang buhok, madumi ang damit, sobrang payat, at may kakaibang amoy na kahit guards ay napaatras. Pero ang mga mata nito, si Leon pa rin.
Renz, please. I need to see Blight. What happened to you? Napahigpit ang hawak ni Renz sa kaning sarili. Tumawa lamang si Leon pero parang hindi normal. Nagbago na ako at natutunan ko rin ang lahat. Naiintindihan ko na rin lahat. Kailangang marinig ni Blake. Kailangan niya akong ibalik. Hindi na siya pinatagal ni Renz at sa loob ng building, dinala si Leon sa isang private room. Isang secure na lugar at doon nakatayo si Blight sa loob. Be careful. Mahinang sabi ni Renz. Tumingin naman agad si Leon kay Blight at biglang ngumiti. Blight, I found you. I changed, I swear. Hindi na ako gaya ng dati. Lumapit siya ng konti kay Blight pero agad siyang hinawakan ng security. Let me go. I just want to talk to my wife. Wife? Yes, you're my wife. You always will be. I lose everything, but now I understand. Ikaw lang ang kailangan ko. At this point, you don't need me. Dahil kailangan mo ng tulong. No, I'm fine. They're lying. Everyone is lying. You're mine. You're only mine. Take him out. Malamig na sabi ni Renz habang hawak-hawak na si Blight. Nagsisigaw si Leon pero kinakaladkad na siya ng mga guard. What's that? He's crazy. Hon. Have him evaluated, hon. A proper facility. Tumango naman si Renz. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang resulta. Severe psychological breakdown. Panimula ni Renz habang hawak ang report. Unstable. Delusional. Recommended confinement in a mental facility. At doon tuluyang natapos ang buhay ni Leon. Sa rooftop naman ng building, nakatayo sina Blight at Renz. Tahimik ang gabi pero payapa. Do you regret anything? Regret? No. I learned, hon. At huwag na nating isipin ang nangyari. Dahil nagsimula na tayo sa ating bagong buhay. Ngiting sagot ni Blight at niyakap siya ni Renz sabay halik sa noo niya. Dahan-dahan namang hinawakan ni Renz ang kamay ni Blight at sa unang pagkakataon, wala nang galit kundi katahimikan na lang at kaligayahan. At least now, we can finally leave. I love you so much, hon. Mahal na mahal din kita. At sa wakas, natapos ang kwento ng babaeng minamalit noon at nagsimula ng panibagong buhay kasama ang lalaking mahal siya ng tapat, hindi dahil sa kanyang estado, kundi mahal siya nito kung sino talaga siya at ang kanilang buhay ang naging masaya kasama ang kanilang sariling pamilya. Dito na po nagtatapos ang kwentong ito. Please don't forget to like, subscribe, comment and share para updated po kayo sa mga susunod naming kwento. This is Regine here in Kuya Agustin Stories. Thank you! Kung nakarating po kayo hanggang dulo sa ating video, ibig sabihin, handa na po kayo sa mga susunod pa nating uploads. Subscribe for more videos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghang salamat and aming!